Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy niyang pagbibiyaya at pagpapala sa atin na kanyang mga nilikha sa sanlibutan ito. At ang katunayan ay sumasa atin pa rin ang ating mga buhay at kalakasan na ang patuloy naming dalangin. Nawa ang malaking bahagi nito ay magamit natin sa pag-alam ng mga banal na kalooban ng Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahayag sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Kapiling natin ngayon sa talakayang ito ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po ang patuloy naming pagbati sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Alam niyo po, sa pagkakataong ito, isang napakagandang paksa ang ngayon po ay inihanda para sa atin po na ako po'y nakatitiyak na napakakailangan po natin ang bagay na ito sapagkat ang paksa ay tumatalakay po tungkol sa kaligtasan ng tao. Samantalang tayo ay naririto sa buhay na ito, patuloy nating hinihiling sa Panginoon na iligtas tayo sa iba't ibang mukha ng kapahamakan, ng disgrasya, ng kalamidad. At lalo pa nga sa mga mabibigat na karamdaman na walang lunas. Subalit, ang lahat ng ito ay pawang mangyayari at magaganap at mararanasan ng tao. Alin po ba ang kaligtasan na itinutukoy ng banal na kasulatan na dapat ay pakamithiin at pakaalamin ng mga tao samantalang sila ay nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa? At tungkol po sa kaligtasan, ang paksa ay nagsasabing ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ang mga salitang ito ay hango po sa Kawikaan 29:25 sa ang bagong ang Biblia. At para po pasimulan ang talakayang ito, mga giliw naming taga-subaybay, kapatid na Neraya, saan po ba karaniwang nagtitiwala ang mga tao samantalang sila ay naririto pa sa ibabaw ng sanlibutan? Ang sagot po na mula sa Biblia ay ating mababasa sa aklat po ng Kawikaan. Ang kapitulo ay 28 at ang bersikulo po ay 26. Sa salin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Maliwanag po ang talata na binasa at atin pong narinig. Ito po ay batay sa noon pa man ay observation ng Haring si Solomon. Alam po naman natin ang isa sa katangiang taglay ni Solomon ay ang karunungan na humihigit kaysa sa lahat ng mga tao nung panahong siya nabubuhay. At ayon po sa kanyang pahayag sa aklat na ito ay nakita niya na may mga taong nagtitiwala sa sariling kakayahan. Opo. At kahit sa ating panahon, marami pong ganyang tao. Na kung meron silang unang pinaglalagakan o pinag-uukulan ng tiwala, ay nakaukos sa sariling kakayahan. Kaya gaya na lang po yung pagsisikap ng maraming tao na ma-improve
yung kanilang kakayahan sa lahat ng aspeto ng paraan ng pamumuhay sapagkat doon po sila nananalig o doon sila nagtitiwala. Pero sa isang matalinong pagpapasya, ang sabi ni Haring Solomon, pagka ang tao ay nagtitiwala lang sa sarili niyang kakayanan, ang taong yon ay nagiging mangmang. Bakit? Sapagkat kapag ang tao ay gayon, hindi na siya susunod o makikinig pa sa magagandang payo ng iba. At dahil doon, dahil nga sa sarili lang siyang kakayanan at kaalaman, nagtitiwala at ayaw niyang makinig ng payo na mula sa iba, nagdadala ito sa tinatawag na kapahamakan. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Iba po yung tinatawag na kumpiyansa sa sarili. Mga giliw naming taga-subaybay. Kasi yung confidence, kailangan po natin yun. Pero hindi po sa paraan na ito ang magiging daan na para bagang wala na tayong ibang pakikinggan. At laganap po sa panahon natin ngayon, ang kapahamakang idinudulot ng hindi pakikinig ng tao sa mga payo ng mga sa kanila'y nakatatanda. Halimbawa na lamang, hindi ba't marami po sa panahon natin ngayon, kapatid na Neraya, na napapahamak ang tao dahil sa mga illegal na pagkakakitaan sa sanlibutan ito. Ang ibig kayang sabihin ay walang nagpapayo sa mga taong ito? Meron, pero dahil sila po ay nanghahawakan sa kanilang sariling karunungan, kaalaman at kakayanan, ang taong ito ay nagiging mangmang sa paningin ng Panginoon. At dahil sa kanilang pagiging mangmang, nagdudulot ito ng kanilang kapahamakan sa buhay na ito. Kaya tandaan po natin, ang panghahawakan sa sariling kakayanan ay hindi po magdudulot sa tao ng kabutihan sa kanyang buhay. Sa halip, ito po ay magbibigay sa tao upang magdulot sa kanya ng tiyak na kapahamakan. Kapatid na Neraya, bukod po sa sariling kakayanan, sa sariling kaalaman, saan pa ang mga tao ay lubos na nagtitiwala sa buhay na ito? Ang sagot po naman ay mababasa natin sa Aklat ng Awit na sinulat ng Haring si David. Ang kapitulo po ay 49 at ang bersikulo ay 6. Sasalin po ng Bibliang ang bagong ang Biblia. Mga taong nagtitiwala sa kanilang kayamanan at ipinaghahambog ang kasaganaan ng kanilang mga kayamanan. Kanina po ay batay sa observation ng Haring si Solomon, ay pinahayag niya na may mga taong nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan. Ito namang talata na ating binasa ngayon ay batay naman ito sa observation ng kanyang ama na si Haring David. At ayon po sa kanya, may mga taong bukod sa nagtitiwala sa sariling kakayahan, ay may mga tao din naman na nagtitiwala sa kanilang sariling kayamanan. Opo, marami pong ganyan noon, na sa halip na magtiwala sa iba o magtiwala sa Diyos, may mga taong pag nagkaroon ng tinataglay na kayamanan, doon nahuhulog o doon nalalagak ang kanilang pagtitiwala. At dahil sa pagtitiwala ng tao sa sarili nilang kayamanan, may mga taong nahuhulog para ito ay ipaghambog. Sa ibang salita, ito ay nagiging daan ng tao sa pagmamayabang, lalo na kung sumasagana ang taglay nilang kayamanan. At dahil sa pagtitiwala ng tao sa sariling kayamanan, gayon na lang ang paghahangad din ng maraming tao na hindi pa mayayaman na yumaman. Kasi yun ang sa tingin nila ay pwedeng pagtiwala ang panagot sa mga pangailangan mo sa pang-araw-araw na buhay. Hindi naman natin sinasabing hindi gayon. Nakatutulong po ng malaki ang pagkakaroon ng tao ng kasaganaan at kayamanan para mapanatag at maging masaya ang tao. Pero ito pong obserbasyon na ito ay hindi lang sa panahon ng Haring si Solomon. Kahit po sa ating panahon, tayo rin po ang makapag-observe na talagang karamihan ng mga tao na ngayon, gayon na lamang ang kanilang paghahangad at pagsisikap na sumagana at magkaroon ng material na kayamanan. Dahil dito nakasalig ang kanilang tiwala, ang kanilang kapanatagan, at dito
nagmumula ang kanilang kasayahan sa pagkakaroon ng maraming kayamanan. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, marahil tayo mismo sa ating kalooban ay nahuhulog tayo sa ganitong pagtuturo. Dahil alam na alam po naman natin na ang pinagsisikapan ng tao sa panahon natin ngayon ay kung papaano kumita ng malaki, magkaroon ng sumasaganang material na bagay. Kaya sabi nga sa paliwanag ng kapatid na Neraya, sa pag-asang ang material na tangkilik ng tao sa buhay na ito ay makapagliligtas sa kanya sa isang tiyak na kapahamakan. Kumbaga, naririnig natin ang maraming kwento na siguro kung naging mayaman lang kami at may panustos kami sa ospital, di sana nailigtas pa yung aking magulang o nailigtas pa yung aking mahal sa buhay. Kung ito po ay totoo, na tanging ang kayamanan ang makapagliligtas sa tao sa tiyak na kapahamakan, di sana wala na pong mga mayayaman na namamatay sa ospital. Di po ba? Pero bakit may mga kahit mahihirap at salat sa kayamanan, ay naisasalba ang kanilang buhay? Sa makatwid, doon pa lamang ay kitang-kita na natin na hindi po maaaring ilagak natin ang lubos na pagtitiwala sa mga material na bagay kung tayo po ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang tinutukoy ko po ay kaligtasang pisikal pa lamang. Mga giliw naming taga-subaybay. Tama, may advantage kapag ka ang tao ay mayaman kesa kung ang tao ay mahirap. Lalo na kung dumarating na ang mga suliranin sa buhay na ito, yung karamdaman, yung kagutuman, talagang maaasahan po natin yung material na bagay na tangkilik po natin. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon ay epektibong pagtiwalaan ang kayamanang ito. Kaya kahit po sa pisikal na kaligtasan, hindi po dapat natin ilagak sa kayamanan ang atin pong kaligtasan. Kung ang pag-uusapan, kapatid na Neraya, medyo laliman na po natin ang pag-uusap na ito. Opo. Kaligtasang pangkaluluwa, kapatid na Neraya. Makapagliligtas po ba, kapatid na Neraya, ang sariling kakayahan ng tao, ang kanyang kayamanan o ang kanyang karunungan, na dito'y inilalagak ng tao ang kanyang pagtitiwala? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa po natin sa Sefanyas, ang kapitulo ay 1 at ang bersikulo po ay 18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Napakatiyak po ang sagot na mula sa Biblia kapag ang usapin ay kaligtasan sa lahat ng mga bagay, ay tiniyak na po na darating ang araw o panahon na kahit anya yung mga pilak, ginto, at iba pang mga tinatangkilik ng tao, kahit ang sarili niyang kaalaman at kakayanan, ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. So meron pong tinutukoy dito, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, na darating yung takdang araw ng kapuotan ng Panginoon. Opo. Sa ibang salita, ito po yung araw ng paghuhukom para ibigay sa mga tao ang ayon sa kanyang gawa. Mhm. Kahit ang tao sa panahong yon ay maraming kayamanan, marami siyang pilak, ginto, tinatangkilik, at marami siyang kakayanan ng kaalaman, hindi po yaon ang magiging batayan ng Diyos kung ibibigay ba sa kanya yung kaligtasan o hindi. Sapagkat tiniyak na, hindi niya yan makapagliligtas. At hindi yan ang magiging batayan ng Panginoon kung ikaw ba ay bibigyan ng kaligtasan o ikaw ay parurusahan. Minsan pa, mas madalas, kung ginamit ng tao yung kanyang pilak, ginto, kayamanan, sa pagkakasala o kasamaan, yun pa yung magiging dahilan para siya'y lapatan ng kaparusahan o hindi siya maligtas. Kaya tiniyak na po na hindi makapagliligtas sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon sa araw ng paghukom yung tao na doon isinalig yung pagtitiwala
sa kayamanan at sa sariling kakayanan. Sa aklat nga po ng Ezekiel, sa araw ng kapuotan ng Panginoon, ihahagisan niya ng mga tao ang kanilang pilak, ang kanilang ginto sa mga lansangan, na parang maruming bagay. Nakasulat po yan sa Ezekiel 7:19. Ang kanilang pilak, ang kanilang ginto ay hindi niya makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Ni hindi niya maaaliw ang kanilang mga kaluluwa o mabubusog man ang kanilang mga tiyan sapagkat naging katitisuran ng kanilang kasamaan. Kaya ipinagpaunang sabi na po, nasulat sa Biblia na kapag ang usapin ay kaligtasan sa tiyak na kapahamakan kahit sa katawan, lalo na usaping kaligtasan para sa kaluluwa, hindi po yan ang dapat nating pagsaligan o pagtiwalaan. Wala po yang magagawa sa araw ng pagharap natin sa paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po ay tumitimo sa atin pong kalooban at lubos nating nauunawaan ang kahalagahan ng mga pagtuturong ito. Ang paksa ay nagsasabi po na huwag tayong masyadong maghangad ng material na bagay sa mundong ito. Hindi ko sinasabing masamang magsikap tayo o magtiyaga para po maging mayaman sa buhay na ito. Pero kung doon na lamang natin iuukol ang ating buong panahon sa paghanap ng kung saan tayo kikita ng malaki, ito po ay mayroon idudulot na kasamaan sa tao. At yun nga po, yung itinuturo sa atin ngayon na kapag ka po ang usapin na ay kaligtasang pangkaluluwa, hindi na po natin mapanghahawakan ang atin pong mga tinatangkilik sa buhay na ito. Ibig sabihin, anumang material na bagay na atin pong tangkilik, tinitiyak po sa pagtuturong ito, ang lahat ng ito'y mayroong limitasyon at mayroong katapusan. Mga giliw naming taga-subaybay. Kung ang kayamanan ay gagamitin natin sa paglilingkod sa Panginoon, ito ay mabuti. Pero kung gagamitin natin sa pagpapakalayaw na kinalimutan na natin at nawalan na tayo ng panahon sa paglilingkod sa Panginoon, at ang lagi na lang natin ginagawa sa buhay na ito ay ang pagpapakalayaw na humahantong sa paggawa ng kasamaan sa buhay na ito, huwag mong panghawakan at sabihin sa iyong sarili, hindi bale, may kayamanan naman ako. Pwede kong iligtas ng kayamanan ko. Huwag po. Ngayon ay nagbubukas sa ating kaisipan, mayroong lalong higit na dapat tayong pagtiwalaan. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaligtasang pang-pisikal o katawan, o lalo na nga ang kaligtasang ukol sa kaluluwa. Mayroon pong itinuturo ang Biblia na doon natin dapat ilagak ang ating pagtitiwala. Kapatid na Neraya, sa halip na magtiwala sa sariling kakayanan at sa mga kayamanan na tangkilik ng tao, kanino tayo nararapat na magtiwala upang matiyak natin na makakamit natin ang tinatawag na kaligtasan ng ating kaluluwa? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 25, sa salin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Napakatiyak po, batay sa talatang ito, at dito nga po kinuha yung pamagat ng ating paksa, na kung ang tao ay nagtataglay ng takot sa anumang mga bagay na magaganap o mangyayari sa sanglibutang ito, yun ay magdadala sa tao sa bitag o pagkapahamak. Ngunit, ang nagtitiwalaan niya sa Panginoon ay maliligtas. Kaya sa halip na tayo ay magtiwala sa ating sariling kakayanan, sa halip na ilagak natin ang ating tiwala sa ating sariling kaalaman, sariling kayamanan, na hindi natin mapanghahawakan ng mga bagay na yan pagdating ng araw ng kapahamakan para tayo ay proteksyonan o maligtas, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Sapagkat tiniyak ni Haring Solomon at napatunayan niya ito sa karanasan ng kanilang pamumuhay o buhay paglalakbay sa sanglibutan ito, sila na nagtiwala sa Panginoon ay nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon.
Una-una po kasi ang taglay na katangian ng ating Panginoong Diyos ay ang pagiging Savior o tagapagligtas. Kaya kung wala tayong kakayanan at kakayahan para iligtas ang ating sarili, siya po bilang Savior o tagapagligtas ang ating mapagtitiwalaan o mapaglalagakan ng ating tiwala sapagkat siya po ang nasa kapangyarihan para tayo iligtas. At ang pagliligtas ng Diyos ay sa lahat ng uri ng kapahamakan. Kapahamakan man niyang pisikal o pangkatawan o kapahamakang uko sa kaluluwa, basta tayo nagtitiwala sa kapangyarihan at magagawa ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas, makakaasa po tayo at mapangahawakan nating ilalayo niya tayo sa kapahamakan at ang kaligtasan ay makakamit po natin. Kaya ang isang mahalagang payo na sinabi ni Haring Solomon sa kanyang panulat sa Aklat pa rin ng Kawikaan ay mababasa natin sa Kawikaan 3:5 hanggang 7 na hinihikayat niya ang maraming tao, ang mga mamamayan sa bansang Israel na tumiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manalig sa sariling kaunawaan. Inihikayat niyang kilalanin ang Panginoon sa lahat ng mga lakad, plano at mga kapasyahan upang maranasan nila yung pamamatnubay at pagturo ng Panginoon sa landas na dapat tahakin. At huwag mahulog ang tao sa pagmamataas o na siya may mahulog sa pagmamataas, pagiging pantas sa sariling unawa. Sa halip, magtaglay siya ng kababaan ng kalooban, matakot siya sa Panginoon at humiwalay sa kasamaan para maranasan niya ang pagliligtas ng Diyos, physical man ito o spiritual na kaligtasan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, tanungin natin ang ating sarili. Saan po nakalagak ang ating pagtitiwala? Sagutin natin ito ng may buong katapatan at kung masumpungan nating mali pala yung ating pinaglalagakan ng pagtitiwala natin sa buhay na ito, itama po natin. Ito ang panahon na kumakatok ang ating Panginoon Diyos sa inyong puso at itinutuwid ang ating pagkaunawa. Sa buhay na ito, wala tayong ibang aasahan tungkol sa tinatawag na kaligtasan, kundi ang itinuturo ng banal na kasulatan, sapagkat siya ay Diyos at tagapagligtas. Nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Wala nang iba pa. Mga giliw naming taga-subaybay, kung kaya sana ay unti-unti sumampalataya tayo sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos na ang kapangyarihan niya ay humihigit sa anumang bagay na narito sa lupa o na maging doon sa sangkalangitan. Kaya sa katapus-tapusan, kapatid na Neraya, sa ating pong panahon, ano ang lalong mahalagang kaligtasan ang tatanggapin ng mga taong lubos na nagtitiwala sa Panginoon? Ang sagot po ay pinahayag sa pamamagitan ng Apostol Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro 1:9. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ito po ang pinakamahalagang kaligtasan na kakamti ng sinumang taong lubos na nagtitiwala sa Panginoon at hindi sa mga kayamanan at sariling kakayanan. Gaya ng ating narinig, sinabi ni Apostol Pedro, tinatanggap niyo ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Bakit po sinabi na ito ang pinakamahalagang kaligtasan? Sapagkat sabi ng Panginoon, kahit makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa sanglibutang ito, ikaw man ang maging pinakamayaman, pero mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala niyang papakinabangin. So hindi man tayo naging pinakamayaman, pinakamatalino, o pinakamaraming kaalaman at kakanyahan sa mundong ito, pero nagtiwala tayo sa Panginoon. Sa ibang salita ay lubos tayong sumampalataya sa kapangyarihan niya bilang dakilang Diyos at tagapagligtas, doon magsisimula na mapabilang tayo sa mga taong pagkakalooban niya ng kaligtasan ng kaluluwa. At ito po ay naranasan ng mga unang mananampalataya. Naranasan ito ng mga unang nagpakita at nagpadama ng malaking pagtitiwala sa Panginoon. Hindi lang sila nakaranas ng
pisikal na kaligtasan, naranasan nila ang kaligtasan ng kaluluwa. At kaya sinabing pinakamahalagang kaligtasan ng ukos sa kaluluwa, sapagkat ang kaluluwa, yan ang tunay nating pagkatao. Sabi nga po, ito yung pagkataong natatago sa puso na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Dahil itong katawang ito, maligtas man ito o hindi man maligtas sa mga pisikal na kapahamakan, meron pong tiyak na patunguhan to. Ito yung galing sa alabok. Pagtanda natin at tayo ay nagkasakit o namatay, babalik to sa alabok. Pero ang kaluluwa, kung hindi nagtiwala sa Panginoon, hindi sumampalataya sa Panginoon, ito po ay mapapahamak. Pero kung nagtiwala at lubos na sumampalataya sa Diyos, maliligtas. Sa ibang salita, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga giliw naming taga-subaybay, sino po ang aayaw sa pangakong ito ng ating Panginoon? Ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito. Opo, ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. At dahil pansamantala lamang, sana po matiyak natin na magugugol natin ito sa tamang paraan ng pamumuhay na itinuturo po sa atin. Kung ganito tayo lalakad sa harap ng Panginoon, magtataglay tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya at ang lubos na pagtitiwala ay ilalagak natin sa Kanyang kapangyarihan, tiyak mararanasan natin ang pagdiligtas ng Panginoon doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Sa susunod na pag-aaral, mga minamahal naming taga-subaybay, ay ituturo po sa atin ano ang unang hakbang upang maranasan natin ang pagliligtas ng Panginoon dahil sa tayo lubos na nagtitiwala sa Kanya. Pansamantala, basbasan nawa at pagpalain sa ating puso ang ating pong mga narinig na pagtuturong ito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.